Hello, Kathden fans! So, ayuda ito ha, ni Miss Nate Gonzaga. Although late ako mga kasombrero, so August 18 pa pala ito. So, kanina ko lang nakita mga kasombrero sa TikTok. So, ito po ay nasa Singapore sila mga kasombrero sa Clark Quay or sa Clark Quay mga kasombrero. Sabi dito isa steady lang kami, no? Sabi ng nag-repost. Pero ito po ay parang Ma'am Nate or Miss Nate Gonzaga mga kasombreros, no? Story niya nung August 18. So iba po ito kasi nung nakaraan, ang akin pong yung inayuda niya parang tinrowback ng mga kasombreros ay sa Dubai naman sila. So ito ay naka-black pareho, no? Si Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema King mga kasombreros. So steady lang kami, no? Steady lang tayo. No, salamat Miss Nate sa paayuda. Talagang si Miss Nate ay siguro kinilig na kasi nakita ko nung mga post niya dati, di ba, nung kasagsagan ng promo ng Hello Love Again and then nung sumama siya sa skydiving, talagang kinikilig. At yung sa bench, no, yung mga kuha niya na behind the scene mga kasombreros ay kinikilig siya mga kasombreros and mga Kathleenatics. So tapos ito may aabangan pala tayo ha kasi bukas na yung FAMAS. Tapos itong isa so Artista Achievers Award 2025, panibago ito mga kasombreros ha. Congratulations kay Sir Alden kasi panibagong nomination naman ito apart from FAMAS. So malalaman natin bukas mga kasombreros kung sino ang mananalo na Best Actor. Wala pang award si Sir Alden sa FAMAS, no? Si Ma'am Catherine lang talaga ang so siya, hoping and praying na siya po mga kasombreros, ang galing na din talaga sa Hello Love Again, no? So ito, Artista Achievers Awards 2025 Best Actor nominee. So parang first time ko ito na narinig mga kasombreros, no? Artista Film Productions, AAA. So ito yung parang AAA People's Choice Award for Best Actor of the Year. So parang ito yung hindi iba yung Asia Artist Academy, iba yun eh. So Asia Artist Awards, so iba yun yung AAA mga kasombrero. So ito naman ay Artista Achievers. So para siyang boto-boto ang labanan din dito mga kasombreros. Wala akong instructions kung medyo nagloko yung aking hindi ko nakuha yung mga instructions. Pero parang boto-boto ito mga kasombreros. Pero pag may bukas ay babalitaan ko po kayo mga kasombreros. So and then ito ay salamat. Nag-Instagram stories si Alden, no? Habang si pilotong student na si Phenomenal Box Office Cinema King ay nag-aaral mga kasombreros, no? At parang may pa-teaser siya ng parang ballpen yata itong hawak niya mga kasombreros, no? Parang ballpen tapos naka-uniform ang estudyante. Ang kulit, no? Ang kulit ni Pops Alden mga kasombreros. Hindi ko lang kung ballpen ito or parang yung parang sa electronic pen or something mga kasombreros. Pero ang kulit kasi nag-Instagram story na siya, no? Nagkaroon na siya ng chance, nagkaroon na siya ng time mga kasombreros para mag-post ng kanyang IG story mga kasombreros, and we're so glad and thankful. Kasi sa Bisaya pa nakadalikyat, nakasaglit, no? Nakasumaglit si Sir Alden mga kasombreros ng pagpa-post ng Instagram story niya mga kasombreros. Naka-white si piloto. And then ito, next item natin mga kasombreros. So bukas, yon, FAMAS Awards mga kasombreros, August 22. Ang bilis lang, no? Kailan lang ay pinost natin to as update. Ngayon ay mangyayari na siya. So hoping bukas kung sino man talaga manalo deserving, pero we're praying of course, no? Kaya Phenomenal Box Office Cinema King at Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasombreros. So ito po ay parang kinumpile, no, ng isang Kathleen admin din ng mga pictures niya Ma'am Catherine at ni Sir Alden mga kasombreros during FAMAS Awards na kung saan ay first time silang nagsama at nagtambal mga kasombreros. So parang nagsama mga kasombreros at mga Kathleenatics. And then ito, so yung prayer, okay, so yung prayer, no, ni ni Sir Alden mga kasombreros, yung kanyang ito muna, yung verse pa na muna, no? 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Amen and amen. So ito ay reminder sa atin na manalangin talaga, no, without ceasing, talagang walang
walang tigilan, walang hintuan ng ating panalangin, and rejoice always. Kailangan maging masaya, na maging sa gitna ng ating troubles, kailangan maging hopeful tayo, maging magalak tayo mga customers, because God knows our circumstances and present situations and status mga kasambreros. And then ito, yung kanyang prayer, no, of course, nagpapasalamat ako at nakapag-post si Sir Aldin ng kanyang prayer din. Sabi niya dito, "Dear God, thank you for your unconditional love, a gift so profound that we cannot earn it, yet it is freely given to us. Your presence or your essence is love, and through your love we find grace, acceptance, and mercy. Help us to truly grasp the depth of your love, which is not based on our actions but on your generous nature. May this understanding transform how we interact with you and others, inspiring us to extend the same unconditional love we receive. Let us live daily in the comfort and confidence of your everlasting love." In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. So, talagang nakita yung pagmamahal at saka care ni Sir Alden, no, sa mga tao rin sa paligid niya. Lalo sa mga classmates niya na sobrang kulit, no. Balik eskwela si Phenomenal Box Office Cinema King. And then ito, sobrang kulit ito. Sobrang cute ni Pops Alden dito. May pa-dimple si si Sir Alden mga kasos. Parang throwback ito, no, na video na pinost ng isa. para siyang nagtanggal ng mask, tapos nagpapadimple at saka parang nanunukso na parang nagtitiis mga kasambreros na nagpapa-cute, nagpapapogi. No, wag ka na magpa-cute, Pops, no, cute ka na talaga. Sana. Ayan, yung git-git na yung mga dyan. Yung mga yung mga nega, mga kasambreros, no. Pero ito pa ay parang throwback ng isang Aldinatic mga kasambreros. So, hayaan na natin ang mga nega. Basta ikaw ay you stay humble, pogi. Pogi means presence of God inside. So, ganun siya mga kasambreros, no, pogi. So, dito, may Diyos sa kanyang puso, kung kaya siya pogi mga kasambreros. And then ito, nag-post siya sa Instagram story niya. Para siyang parang namimiss siya siguro mag-bike, no? Kasi ito ay parang dito yung drawing or parang sketch ng taong nagbabike mga kasambreros. Nakukita lang siya siguro kung kaya niya pinost mga kasambreros, no? So actually that is it, no, sa ating Kathleen items. So tomorrow is another day. Sana po ipangyan po natin ang Word of God. Salamat Lord sa araw na ito, at saka nawa po ipagpalaan niyo po ang bawat isa. So sana po ipangyan po natin ang Word of God. And today is August 21, 2028, Thursday na po. Bukas Friday na naman, no? Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang weekend, tapos mag-weekend na naman, no? Grabe, ang bilis talaga ng panahon ngayon mga kasambreros, mga araw at buwan. So, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. And blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito. Ang title, Dapat Pinapasikat. Philippians 4:5, "Let your gentleness be known or be famous to all men. The Lord is at hand." Napakaganda. Very short verse ito mga kasambreros, pero nagsasabi at may message ito ng napakahalaga mga kasambreros and very important sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, ito po ay sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Philippi or yung mga tao sa Philippi mga kasambreros na tinatawag na Philippians or mga church members doon sa Philippi mga kasambreros. So, yung sasabi niya dito is gentleness, okay? Yung pagiging mahinahon. Ito dapat yung pinapasikat natin, no? Hindi yung mga yung nakita ko sa mga influencers, or hindi naman lahat, no, or sa mga public officials or sa mga vloggers, o kahit na sa mga kapitbahay lang natin o kakilala natin o kaibigan natin sa social media. May mga tayo sa talagang binabalanda nila yung kanilang pinapasikat nila, yung kanilang mga pinagyayabang nila yung mga bagong kotse, bagong bahay, bagong damit, bagong cellphone, yung mga kung ano-anong mga anik-anik dyan, no, na pinapasikat nila at saka pinagyayabang mga kasambreros. No, there's nothing wrong with that. Pero mas sabi ni Apostle Paul, dapat yung ating kahinahunan pala, no, ay dapat maging sikat, no? Dapat ito yung pinagyayabang, hindi naman pinagyayabang, no? In a sense of godly ba? Yung humble siya na
pagpo-post or pagpapasikat mga kasombrero, hindi mo naman pwedeng sabihin na ipagsigawan mo dyan, pero nakikita sa actions ba? Kunwari, hindi mo naman kailangan magsalita para maging gentle, no? Para maging sikat ka mga kasombreros na, gentle ako, ganito ako, gentle ako. So hindi po, pa yung action mo magsi-speak louder than your words mga kasombrero. So you don't need to brag, you don't need to say a word or to talk to someone else or to people or to crowd para pasabihin na gentle ako, so dapat ipagmayabang ko to, dapat ito ipasikat natin. So hindi po ganun. Kasi kunwari pag minention ang pangalan na, ito si Roberto, ito si Carmelita, ito si ano, so ano yan, so ganun. So parang sila mismo, other people around you will tell others as well of who you are. Ganun siya mga kasi. Sabi dito, 2 key phrases in Philippians 4:5, let your gentleness be evident to all or be known to all. The Lord is near, are packed with meaning. When we focus on let your gentleness, we understand that this is both choice and an action. So yun ang sinasabi natin kanina. We have the power to choose how we react and what kind of attitude we bring to different to different situations. So kasi ganyan mga kasombrero, yung mga tao, kunwari naguguluhan na, talagang nagpapanik na, or pag may problema talagang yung iba nagpo-post agad, talagang ito parang halos lahat ng tao sa barangay nakakaalam, tao sa social media nakakaalam. So tapos pag nag-away kayo ng jowa mo, for example, ng kaibigan mo, may so talagang pinopost mo agad. So ngayon ang basihan kasi hindi lang yung tawag dito, yung sa personal ba, na kunwari nag-aaway kayo, tapos gentle ka. May mga times din na yung self-control mo ba, na hindi agad magpo-post, hindi agad magpupunta sa ganito, sige, chismis nito, tapos doon mag-vent out ka, mag-rant ka agad-agad. So, doon natetest yung patience at saka yung gentleness. Kasi yung gentleness, bunga yan, di ba, ng Holy Spirit, no? Sa Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness. So, isa sa fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin, bunga yan ng Holy Spirit ng Panginoon. So, kapag tayo ay may gentleness mga kasombrero, kasi bunga nga siya, or buto mga kasombrero, kapag meron tayo niyan at saka malago, mamumunga pa yan ng iba pang character. Like gentle ka, di ba? So magkakaroon ka ng humility, magkakaroon ka ng wisdom, magkakaroon ka ng self-control, mamumunga pa yan ng pag-ibig, mamumunga pa yan ng... So, kasi sangasangayan mga kasombrero, namumunga yan kasi nga fruit of the Holy Spirit. Kasi di ba, bunga nga siya ng banal na espiritu ng Panginoon. So, ang gentle, kapag ikaw ay gentle, dapat expected na may humility ka, may kindness ka. So, ganun mga kasombrero, no? Although, ang pinakamataas dito ay love talaga, pero ang gentleness, since ito ay bunga ng espiritu, nagbubunga rin siya ng self-control. Kung kapatahimik ka lang, no? Kasi minsan pa nag-aaway na kayo. Kapag sumasagot-sagot ka pa kasi wala kang gentleness, ayan, lalo nagkakagulong. Pero ang mga taong gentle, kapag may nag-aaway na, or kasi kapag minsan, kapag nagpapanik ka kaagad, na ang dami mo ng hanas, ang dami mo ng ginagawa, so hindi ka gentle, ay nakakalimutan mo kung ano yung next action mo. Okay? Pero kapag gentle ka, nakakapag-isip ka, may wisdom ka, so mas maganda mga kasombrero, kasi hindi ka lang puro sugod ng sugod. No? It's time for you to sit down as well, plan, and choose the right decision. So ganun siya mga kasombrero. Being evident means, or be known to all means that our gentleness should be visible in our actions, words, and behaviors. It's about creating a lifestyle that prioritizes kindness and compassion. So gaya na sabi ko, may bunga, no, ang gentleness mga kasombrero, allowing those around us to feel loved and valued. This visible quality of gentleness can have an immense impact on our relationships, fostering a sense of unity and connection. So ganun siya mga kasombrero, kasi ang Diyos po natin is a God of relationship, no? He's not just parang kumbaga pa nakadungaw lang. Talaga ang Diyos po natin ay gusto niya ng intimate na relationship sa atin. That is why sa ating prayer time, sa ating devotional time, ay andun po siya mga kasombrero. Hindi po tayo nag-iisa habang tayo po ay nagbabasa ng Biblia, because when we read the Holy Bible and His Word mga kasombreros, ang Diyos po natin ay katabi natin. So ang Biblia lang po actually ang binabasa nating libro, the only book, no, transformative book mga kasombrero, powerful book na kasama natin ng author every time we read it. So alam niyo po ba yon, na
kapag ang, di ba, ibang book, ibang self-help books na pag binabasa natin, ang author niyan, di ba, tao, or hindi siya related or connected sa Diyos, so hindi mo siya kasama. So the only book na kapag binabasa mo ay kasama mong author is the Holy Scripture or the Holy Bible, mga kasembreros. So ganun po yung pinagkaiba niya sa mga worldly books, mga kasembreros. So ang last verse dito, sabi niya, the Lord is at hand. Sabi po dito ay ito po ay nagsiserve ng solid foundation ng ating ability to practice gentleness. It reassures us that we are not navigating life alone. So we have God by our side. So ang Diyos po natin ay, sabi natin, hindi siya malayo, mga kasusbagkos. Siya po ay malapit sa atin, lalong-lalo na kapag tayo ay pinapractice natin yung fruit of the Holy Spirit na gentleness, mga kasembreros. This promises us comfort and strength. We can recognize God's nearness, yung pagiging malapit niya. We can respond to challenging situations without losing faith. Our relationship with God influences how we treat others, and His presence inspires us to act with gentleness and humility. So, gano'n na-mention natin, mga kasama, ay gano'n po siya, no? Talagang ang Diyos, ang fruit of the Holy Spirit na ito ay kailangan natin as we go along sa buhay na ito. Another lesson of reminder is the reminder of God's presence in our lives. Recognizing that the Lord is at hand or the Lord is near can help us remain calm, kalmado lang, rather than stressed out during difficult times. This awareness can encourage us to breathe deeply and respond to situations with grace. So parang kumbaga pa, nagkakagulo na lahat, ikaw kalmado ka pa rin because you know, and because you have gentleness, no, in your heart and in your character, mga kasembreros. So easy, sabi dito, no, kalma lang, mga kasembreros, because God is not blind and God is not deaf, mga kasembreros, sa atin pong mga kinakaharap sa buhay. Only we trust Him and be humble and possess gentleness, mga kasembreros. Ito dapat yung pinapasikat, no? Hindi yung mga kung ano-ano natin na mga bagay-bagay dyan na pinapasikat na hindi naman dapat, mga kasembreros. So alam na natin yun, yung mga hindi dapat ipagmayabang ay pinagyayabang, no? Yung hindi dapat pinapasikat at sinasabi sa iba ay sinasabi pa natin. So kung kaya tayo rin ang napapahiya, mga kasembreros, no? Dito ko rin na tinuturuan niya ako dito ni Lord na bilang influencer, bilang hamak na bilang ordinary na influencer ay ano lang yung ipopost mo, no? Binibigyan tayo ng wisdom na ano lang yung dapat mong i-post at ipakita sa mga followers mo, sa mga subscribers, etc., mga kasembreros. So yun po, no? Binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon, and we're so thankful to God na binibigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon, kung ano lang ipapakita natin sa ating mga followers, no, na mahal natin, mga kasembreros. Alright, so na po sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, gentleness, humility, understanding, unity, and peace, mga kasembreros, sa ating tahanan. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga sir, pa. Alam po, I love you.